Si Maria ay isang guro sa isang maliit na paaralan sa probinsya. Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang ina at tagapagturo, palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mag-aaral. Bagamat hindi mataas ang kanyang sweldo, siya ay kilala sa kanilang komunidad bilang mapagmahal, maalalahanin at handang tumulong sa sinuman. Isang araw habang papunta si Maria sa paaralan, nadaanan niya si Mang Ernesto, isang tindero ng gulay sa palengke na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang matanda ay tila malalim ang paghinga, pawis na pawis at hirap na hirap sa kanyang sitwasyon. Napansin ni Maria na bitbit ni Mang Ernesto ang isang malaking basket ng gulay na ibebenta sa palengke. Maraming tao ang dumaan sa tabi ng matanda, ngunit walang sino man ang tumigil upang magbigay tulong. Nang makita ni Maria ang paghihirap ni Mang Ernesto, naalala niya ang kwento ng ika-6 na istasyon ng krus, kung paano naglakas loob si Veronica na tumulong kay Jesus sa gitna ng kanyang sakripisyo. Napagtanto niya na sa pagkakataong iyon, siya ang maaaring maging Veronica para kay Mang Ernesto. Lumapit siya sa matanda at tinanong, "Mang Ernesto, okay lang po ba kayo? Mukhang hirap po kayo, paano ko po kayo matutulungan?" Nagulat si Mang Ernesto, ngunit nangiti sa kabaitan ng guro. "Apo, ang init at bigat ng aking dala, hindi ko alam kung makakarating pa ako sa palengke," sagot nito. Kumuha si Maria ng panyo mula sa kanyang bag at maingat na pinunasan ang pawis ng matanda. "Hayaan niyo po akong samahan kayo," alok ni Maria. Sabay kinuha ang isang bahagi ng basket para mabawasan ang bigat nito. Habang naglalakad sila patungo sa palengke, nagkwentuhan si Mang Ernesto at si Maria. Sa kabila ng init at pagod, ramdam ni Maria ang kasiyahan ng matanda sa kanyang presensya at malasakit. Pagdating nila sa palengke, halos lumuluha si Mang Ernesto sa pasasalamat. "Apo, napakalaking bagay ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakarating dito kung hindi dahil sa tulong mo," sabi ng matanda. Napangiti si Maria at sinagot, "Mang Ernesto, maliit na bagay lang po ito. Ang mahalaga po ay maibenta niyo ang inyong gulay at makauwi ng maayos." Ang simpleng kilos na iyon ni Maria ay hindi lamang nagbigay ginhawa kay Mang Ernesto, kundi naging inspirasyon din sa mga tao sa palengke na nakasaksi sa kanyang kabaitan. Simula noon, mas dumami ang mga taong nagkusang tumulong sa iba sa kanilang komunidad, gaya ng pagtulong ni Maria. Ang aral sa kwento ay ang pagtulong sa kapwa, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay may makapangyarihang epekto. Ang simpleng pagpunas ng pawis o pag-alalay sa nangangailangan ay isang anyo ng malasakit na nagbibigay pag-asa sa mga nawawalan ng lakas. Ang konklusyon sa kwentong ito, sumasalamin si Maria kay Veronica na nagpunas sa mukha ni Jesus sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang kabaitan ni Maria ay nagpaalala sa atin na kahit ang pinakamaliit na kilos ng pagmamalasakit ay may kakayahang magbigay ginhawa at inspirasyon. Sa bawat pagkakataon, tayo rin ay maaaring maging Veronica para sa ating kapwa, isang simbolo ng pagmamahal, habag at malasakit na tumutulong sa iba sa gitna ng kanilang pagsubok.